Isang napakaganda at humihingal na umaga ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Friday the 17th, 2026. At 5:13 na ng umaga. Ayan. Mga kaibigan, oras na po natin programa ang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa loob po ng isang oras, ihatid po namin sa inyo mga balita sa ating bansa sa ibayong dagat. Ngayon, ipagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Ano po ang tagapagbalita sa ngalan po ni Harold Liway. Ako po si Susan Valdez Siadaw. Katabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Dumako tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. LTO pinalawig ang validity ng lisensya at rehistro. Todo Balita. DOE iniladlad 46 gas stations na may 10-liter fuel subsidy. Todo Balita. Sobrang pagangkat na sukal pinatatalupan. Sa ating balita sa ibayong dagat, estudyante na maril sa school, siyam patay, 13 sugatan. Todo Balita. Sa ating mga balitang lokal, special non-working day sa Bulinaw ngayong araw. Todo Balita. LCRO nagatid ng mga serbisyo sa potential 4Ps members. Todo Balita. Agricultural Modernization pinalakas sa pagbubukas ng LS Tractor Region 1. Todo Balita. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Pinalawig ng Land Transportation Office ng 3 buwan ang validity na mga lisensya at registrasyon na mag-expire ngayong buwan ng Abril. Ayon sa LTO, linsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa deklarasyon ng State of National Energy Emergency. Ipinaliwanag din na ahensya ng pulisya ay dinisenyo para maibsan ang burden of the public amid the rising cost of fuel and basic commodities, giving motorists sufficient time to comply without additional financial strain. Sa klaw ng direktiba ang driver's license at conductor's license, student driver's permit at motor vehicle registration. Sa lalong na extended validity period, hindi napapatawan ng surcharge o penalty o multa ang mga late renewal. Lumabas sa isang survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 25% ng mga Pilipino ang may umiiral na loan pero mas kaunti lamang ito kumpara sa 45% noong 2021. Ayon sa pinakahuling Consumer Finance and Inclusion Survey Report, tinatayang 16% ang umutang sa former lending source, habang 10% naman informal sources tulad ng kaibigan, kasamahan sa trabaho, kapitbahay, kapamilya o kamag-anak. Kung saan gagamitin ang inutang, 24% na nagsabing personal loan, 13% ang salary loan, 12% ang multipurpose loan, at 12% din ang business loan. Samantala, bumaba naman ng 50% ang bilang ng mga Filipino na may sariling financial account noong 2025, 6% na mas mababa mula sa 56% noong 2021. Pangunahing dahilan umano ng pagbaba ng accounts mula sa mga microfinance non-government organizations, kabilang ang loan incidence sa mga ito. Sa mga ito. Nanay gumano ang pagbaba nito kahit na nananatili matatag ang e-money accounts sa 36% at bank accounts sa 23%. Inilabas ng Department of Energy nitong Huwebes sa listahan ng 46 gasolinahan sa Metro Manila kung saan maaring makakuha ang mga super ng 10 pesos diskwento sa kada litro ng diesel. Ayon sa DOE, patuloy ang pakikipagtulungan nito sa mga partner agency upang madagdagan pa
ang mga kalahok na gasolinahan at mas marami pang tsuper ang makinabang sa programa. Sa ilalim ng programa na nagsimula noong Martes, may tinakdang 150 litro na limitasyon sa bawat tsuper na katumbas na tinatayang 1,005 na matitipid kada linggo. Isang resolusyon na isinama sa Senado na nag-aatas sa Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na magsagawa ng imbestigasyon kaugnay ng sobrang pag-angkat na asukal at ang epekto nito sa lokal na industriya. Sa Senate Resolution No. 369 ni Senator J.B. Ejercito, ibinabala nito na ang labis at hindi napapanahong pag-angkat ay nagresulta sa pagbagsak sa farm gauge prices ng asukal at malaking kabawasan din sa kita ng mga magsasaka at mga manggagawa ng industriya. Aniya, dapat suriin ang umiiral ng mga polisiya sa importasyon sa asukal, partikular ang tiyempo at dami, para masigurong tutugunan sila sa kasalukuyang hamon at suportahan ang pangmatagalang pananatili ng industriya. Muling nagpakitang gilas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang pabulaanan ng kumakalat na fake news tungkol sa kanyang kalusugan. Pinangunahan ni Marcos ang pamamahagi ng bigas sa Maynila sa ilalim ng programang Biyayang Bigas para sa Maynila. Nitong Huwebes, April 16, ang Pangulo ang personal na nagabot sa bawat benepisyaryo ng isang sakong bigas, kung saan ilang ulit ding binuhat at inangat ang bigas na 10 kilo ang bigat. Sigaw pang hirit ni Marcos, sino may sakit? Samantala, layunin naman ang programa na magbigay ng 10 kilong bigas 6 na beses sa isang taon sa humigit kumulang 80,000 pamilya. Ito ay bilang tugon umano sa mga pamilya sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East. Kasama naman sa aktibidad sina Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chu Atienza. Sa ating balita sa ibang dagat, siya manasawi habang 13 sugatan matapos magpaputok ng baril ang isang 13 anyos na estudyante sa loob ng paaralan sa Kahramanmaraş province sa Istanbul, Turkey. Ang Interior Minister Mustafa Sipsi, 6 sa mga sugatan ang nasa critical na kondisyon. Sinabi ni Governor Mukerrem Unluer na pumasok ang suspect sa dalawang silid-aralan at ipinutok ang mga baril na pinaniniwala ang pag-aari ng kanyang ama. Ang suspect, isang grade 8 student at anak ng dating pulis, ay may dalang 5 baril at 7 magasin. Nasabi rin nito sa insidente. Bagamat inimbisigan pa kung nagpakamatay o tinamaan siya sa gitna ng kaguluhan, naaresto ang ama ng suspect habang patuloy ang investigasyon. Sa mga video na kumalat, makikitang tumatalo ng ilang estudyante mula sa bintana upang makaligtas, habang iba ay nagtakbuhan palabas ng paaralan. Ito na ay ikalawang insidente ng pamamaril sa paaralan sa Turkey sa loob lamang ng 2 araw. Tiniyak ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan na pananagutin ang sino mang mapapatunayang nagkulang sa seguridad. Sa ating balita lokal, inilabas ng Malacanang ang Proclamation No. 1212 na nagdideklara sa Abril 17 bilang isang special na araw na walang pasok sa munisipyo ng Bulinaw, lalawigan ng Pangasinan upang markahan ang mangungunang festival na kilala rin bilang Fisherman Festival na umaakit na libo-libong turista taon-taon. Nararapat ng mga mamayan ng munisipalidad na ang Bulinaw ay mabigyan ng buong pagkakataon na makilahok sa okasyon at tangkilikin ng pagdiriwang ayon sa proklamasyon. Sa otoridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nilagdaan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1212 noong Abril 13, 2026. Samantala, tinatayang aabot sa 2,000 kabataan Pangasinense ang sumabak sa pagsusulit kung saan 700 ang mapipiling magiging scholar ng PPC. Magpapatuloy ang PPCAT hanggang bukas. natapos ang
ang examination kahapon, April 16. Ang Pangasinan Polytechnic College at PPC ay tinatag sa ilalim ng liderato ni Governor Ramon Gico III na may layuning magatid ng dekalidad at libreng edukasyon para sa bawat kabataang Pangasinense. Matagumpay na naisagawa kahapon ng Gender Sensitivity Training on Republic Act 6725 Employers Forum and Labor Employment Education Service Advocacy. Ito ay nilagisa ng pamahalang lungsod ng Alaminos sa panguna ni Mayor Art Brian Celeste sa pamamagitan ng Public Employment Service Office sa pamumuno ni Eleanor Bruno. Binigyan din sa programa ang pagtataguyod ng karapatan ng bawat manggagawa kabilang ang mga benepisyo, serbisyo at batas na maaaring ma-access para sa kanilang kapakanan. Tinalakay iba't ibang programa at serbisyo ng DOLE kabilang ang employment of women, gayon din ang mga benepisyo mula sa PhilHealth, BIR, SSS at Pag-ibig Fund. Sa bayan naman ng Bayangbang, noong ika-13 at ika-14 na Abril, aktibo na kiisa mga local civil registry office sa isinagawang community assembly for potential new Port Peace beneficiaries sa pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Pabiliuman St. Vincent Ferrer Pier Park. Sa nasabing aktibidad, naghatid ang LCRO ng libreng serbisyo sa mga benepisyaryo ng Patawid Pamilyang Pilipino Program, kabilang ang pag-i-issue ng 29 na libreng kopya ng birth certificate para sa mga individual na wala pang hawak na naturang dokumento. Layunin nito matiyak ng bawat benepisyo ay may sapat na pagkakakilanlan na mahalaga sa pag-avail sa mga serbisyong panlipunan. Bukod dito, binigyan din ng kaukulang listahan ng mga kinakailangan dokumento ang mga wala pang registration, kaganapan, o rehistradong kapanganakan upang sila ay sumailalim sa libreng late registration sa mga susunod na araw. Samantala, 34 na benepisyaryo na mayroong GCash account ang naitala at nakapag-data capture ng LCRO para sa upgrading ng kanilang community service card na inaasahang magpapadali sa kanilang pag-access sa iba't ibang serbisyong pang pamahalaan. Sa ating balitang sports, binakura ni Jeanette Pangs Panaga para sa Creamline Coolest Masters ang daanan patungo sa pagbabalik sa kampyonato sa pagpapatalsik nito sa Farm Fresh Foxes 25-23, 14-25, 25-23 at 25-19 at sugaba ng huling ticket sa 9th Premier Volleyball League All-Filipino Conference Title Match Round Huwebes sa huling araw ng single round semifinals sa PhilOil Arena sa San Juan City. Ibinuhos ng middle blocker na si Panaga ang kabuang 13 points mula sa 7 attacks at mahirap na 6 na blocks upang tulungan ang Coolest Masters na magbalik sa kampyonato at wakasan ng 2 taong tagtuyot para sa pwesto sa finals. Makasagupa ng Creamline ang nauna ng sumampa sa finals na Signal Super Spikers na naglalaro pa sa huli nilang semis game kagabi kontra Sister Squad PLDT habang isinusulat ang balitang ito.
Tinatahan ng Creamline ay kalabing-anoy na pagkakataon na makapasok sa kampyonato tampok ang kahangahangang panahon na nagresulta sa pagkamit nito ng 10 korona na pinakamahusay na pwesto sa liga. Sumanyang kabuuan ng ating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Nakasama po natin, o katabay po natin sa technical side, si Ka Edwin Inong at sa ngalan po ni Carol Liway, ako po niyong tagapagbalita, Susan Valdez Yadaw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Patuloy na palalakasin ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense. Sa pagdalo ni Governor Ramon Vico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital, sinabi ng gobernador na higit sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unti ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Ayon pa kay Governor Vico, layo nitong lalong mabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan. Kaya kasabay ng pagdiriwang ng UDH sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng paggamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaking pasasalamat ng UDH kay Governor Vico sa karagdagang pasilidad dahil tiyak na lalong may hatid sa paggamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa paggamutan. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Urong sa pagtulong, kawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Urong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. DWIZ! Oras po natin, ganap na alas 5:34. Welcome sa ikalawang bahagi natin programa Todo Balita at Komentaryo. At ang inyo pong makakasama, sa ngalan po ni Carol Liway, ako po si Susan Valdez Siadaw. Ngayong araw po, tulad nga na sinabi natin kanina, balita natin kanina, April 17, special non-working day sa Bulinaw, Pangasinan upang mabigyan ng pagkakataon ng mga taga-Bulinaw, Bulinawanyans na makapag-celebrate o makilahok sa selebrasyon, sa okasyon at tangkilikin ang pagdiriwang ng Mangunguna Festival. So ngayon yung ngayon din yung kanilang parang pinaka-grand grand night. Alam naman po natin na lahat po ng mga okasyon sa lalawigan halos ay kinansela na nga dahil nga rin sa kautusan na paghihigpit ng sinturon o kautusan ng DILG na kung maaari ay wag na munang magsagawa ng mga events ang mga bayan-bayan, pero dahil na rin sa nasimulan na o meron ng mga activities na handang-handa na o meron iba nakapag-advance na sila ng kanilang mga bayad, tuloy yung ibang mga activities, pero karamihan ay ikinansela na o binawasan na. Yung iba nga, konti na lang yung mga natira. Pero sa lalawigan ng Pangasinan, sabi nga ni Vice Governor, 2% na lang ang natira. So, anong natira? Joke niya, misa ng pasasalamat. Pero dito nga po meron naman kasi mga activities na hindi naman, anong tawag nito, hindi naman magastos. Yun kasi yung iniiwasan nila yung malaking gastusan. Ayan, dito sa Bulinaw, merong nasa nakita natin kanina, meron pang yung para sa grand night nila. Ayan, reserve your table now para sa isang gabing puno ng kasiyahan. Pero nakalagay dito yung red mark, halos puno na, konti na lang yung tables na available. Pero yung naman dito, yung maliit lang naman yung kanilang area, hindi naman ganun kalakihan, unlike dito sa Dagupan City na kapag ka nagkaroon ng karutan, talagang kahaba-haba ng napakahaba ng selebrasyon. Ayan. Magkakaroon ng open house ang Bulinaw Marine Laboratory, free entrance, April 20 to 24. Meron mga fun games and activities sa April 24. Ayan, meron kasi silang ang Bulinaw tinatawag po natin na capital, giant clam capital of the world. Ayan, kilala siya sa malalaking mga kabibi. Ayan, kabibi yung clam, di ba? Ayan, malalaking kabibi
At meron silang mamaya, abalang la, ayan. Help save a little giant. Giant clams are essential to our coral reefs. Help us raise these giants so they can thrive in our oceans again. So ano ibig sabihin nito? What does it mean to adopt a clam? Adopt a clam. A baby giant clam will be placed in a special area in the ocean nursery. So, makakatanggap daw, you will receive an adoption certificate. So, ang Bulinaw Marine Laboratory will take care of the adopted clams and regularly track their growth to adulthood. Ayun. Ano ang magiging role na mag-adapt ng baby giant clam na ilalagay nga sa isang special area sa ocean nursery nila, yon, magkakaroon ng adoption certificate. Pero ang mag-aalaga ng clam ay ang Bulinaw Marine Laboratory. Sila yung mag-aalaga dun sa adopted clams, and sila yung mag-check din, regularly track their growth to adulthood. Ano yung magiging role ng mag-a-adapt? Your generous donation to the BML Adopt a Clam program will support the giant clam conservation efforts of the University of the Philippines Marine Science Institute. So makakatulong din ito na sa pag-aalaga nila sa giant clams at the Silaki Ocean Nursery in Bulinaw, Pangasinan. Ito yung matagal na naming gustong puntahan. Parang kumbaga sa Virgin Island. Yan, the largest population dito sa Silaki Island. Ito yung pupunta ka dun by boat. Yun, pero nandito yung pinakamalaking population ng giant clam sa Pilipinas. So your donation will also allow us to produce more baby giants for restocking throughout the country. So yan, Clam Friend 500 pesos 3 months care, Clam Champion 1,005 6 months care, Clam Patron 3,000 12 months care materials for nursery cages, and Clam Benefactor 5,000 and up 12 months care materials postponing and rearing. Ayan, yung mga donors tatanggap sila ng certificate of adoption dun sa 3 months at saka sa 6 months. Sa 12 months, certificate of adoption, hatchery tour, at magkakaroon ng hatchery tour. Ayan, pwede kang pumasyal doon. Certificate of adoption at saka hatchery tour at saka ocean nursery visit naman kapag ang donation mo ay para sa 5,000 and up. Yung 3,000 naman, hatchery tour. Ganda to Pero kahit na walang tour, yung magkaroon ka ng parang contribution sa pagpapalaki nga nitong mga giant clam na to, parang ang laking bagay na. Ayan. O yung mga gusto mag-donate sa 500 pesos, pwede na. O diba? Mga bata ngayon, kape, ang mahal ng kape. Ayaman day yung mga coffee shop na ang mamahal ng kape. Paglabas nila, wala, ikulang yung 500, lalo na kung may mga barkadahan yan. Okay, so yun nga po, sabi ko, parang ganda, parang gusto kong donate dito. Ayan, certificate of adoption para sa Help Save a Little Giant. Yan, sa mga gustong mag-adopt. For further inquiries, you can email us at msi.upd.edo.ph. Ayan. Sabi dito, hatchery tours and ocean nursery visits are limited and subject to availability. Hindi anytime pwedeng pumasyal. Siyempre, limited yan. Congratulations sa Barangay Tubong. Hindi ko nakita agad to tagal ko nang inaabangan to nung sinisimulan pa lang nila itong kanilang pagtatanim ng petsay through hydroponics. Nandun tayo, bang event yun, yung nandun tayo noon. Ngayon, yan, nakita ko Tubong Barangay Pantry. Yan. Ang Tubong Community Pantry. Yun. Community Pantry nung 14.
Sabay tingin sa kalendaryo. Noong Martes to, yan, sa pangunguna ni Cap Mark Fiel Gomez, nagkaroon ng community pantry sa harapan ng Barangay Hall para mamahagi ng libreng petsay mula sa hydroponics. Pero ano yun? Siyempre dadaan lang. Yung makakakita, bahala kayo dyan, ha. Ewan ko kung inanonsyo nila to. Kaya nakita natin may mga naka-tricycle na bumababa, kumukuha ng petsay. Ako naman, every time na mapadaan tayo dito sa palengke, meron at merong petsay. Ayan, parang isa to sa paborito nating gulay. Ayan, magkakaroon sa May pa naman yung kanilang activities dyan sa Barangay Tubong. Inilabas na nila yung kanilang schedule of activities. May 7, meron sila anti-rabies vaccination with City Veterinary Office. Alas 9 ng umaga dyan sa Tubong Open Court. So yung mga alagang hayop, aso, pusa, dalhin nyo dyan sa Tubong Open Court, May 7, at sa 8 naman, yung kanilang Thanksgiving Mass sa, in honor patron St. Dominic, alas 7 ng umaga sa Tubong Chapel. Susundan nyo ng SK Laro ng Lahi with Sangguniang Kabataan Council, 3 p.m. Tubong Open Road, at sa May 9, Barangay Here We Go. Ayan, imbis na Here We Go, magkakaroon ng haircut and hair color for all with Andrews Barbershop. Ito yung gusto-gusto daw nila, sabi ni Kape. Ito yung gusto-gusto lalo ng mga kababaihan dyan. Kasama na, hindi lang haircut, sinamahan na nila ng hair color. Isa to sa mga activities na isinagawa ng Inner Club of Western Downtown Dagupan dyan sa Barangay Tubong. Yan, requestin niya ni Kap. Sabi niya, gabagabay data natay pre-haircut. Imparuman dalakin hair color para sa mga kababaihan. At May 9, Automoto and Trike Show sa Tubong Open Court, powered by Team Rockstar Events. At May 10 naman, ito na yung pinakahintay, Kalutan Odd Barangay. Meron din silang banda for 11, Tinig Session and Ross Avenue Music. Alas 5 naman yan sa Sitio Abalaton Road. Ayan. So, sigurado sarado yung daan na yan sa Sitio Abalaton. And advisory muna tayo bago tayo mag-break. Sa gitna ng mainit na panahon, panibagong hamon ang kakarapin daw ng maraming taga-Pangasinan sa araw ng Linggo, April 19. Eto na, sa 19. Buti na lang Linggo. 14 na oras nakawalan ng kuryente ang sasalubong sa mga residente na magsisimula alas 6:30 ng umaga, tatagal hanggang 8:30 p.m. Apektado ang buong bayan ng Rosales, Tayug, Umingan, Balungao, San Quintin, San Manuel, Natividad, Santa Maria, Santo Tomas, Villasis, maliban sa Barangay La Paz. Apektado rin ang ilang bahagi ng Urdaneta City, Asingan, San Manuel. Ay patutupad ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para bigyan daan ng pagsasaayos ng Nagsaag Tumana 69 kV transmission line at Nagsaag Umingan 69 kV transmission line. Ayan, sabi nila. Ayan, congrats mga Dan, hindi tayo kasama, Kwanda. Tsaka yung iba pa mga lugar, isip ko rin sa Dagupan, hindi rin. Ang hirap ng walang kuryente. Pero ito lessons learned. Kailangan talaga, importante, meron kayong reserve na solar power sa bahay. Meron yung mga nabibiling lampara na solar generated. Ayan, meron, kaya nung kami ay naputulan ng kuryente. Ganun eh. Talaga nagreklamo talaga ako sa Decor, hindi makontak si Attorney Randy, at talagang pinadya-justify ko yung kanilang pagputol kasi wala naman tayo na walang bill, wala tayo rin tayong notice, wala rin nagsabi na, kasi dati kapag ka merong yung makakaligtaan mo rin kasi yung pagbabayad ko minsan, lalo na kung nasanay kang kailangan makita mo muna yung notice of disconnection, may ganun eh. May kapareho akong ganun eh. Kapag may notice na, doon lang tatakbo para magbayad. Hindi siya, hindi regular. Kung kay Edwin pag dumating mabil mo, nagbabayad ka kagad.
Hindi rin. Hinintay mo rin notice. O, di ba? Parang yun yung practice natin eh. Kailangan maghintay ka pa ng notice. Kung walang notice, di ka magbabayad. Eh, wala tayong notice na, kasi yung notice nandiyan lang, nakataplak tapo na refrigerator. Ayan. Wala rin nagsabi, kapag kasi kung minsan, magpuputol po kami ngayon, mag-aabisuhan yung bahay eh, o yung nasa bahay na, due date ng ngayon, due date nyo sa due date sa pagbabayad. So mamayang hapon, pag di pa ka nakabayad, puputulan namin kayo ng kuryente. May mga ganun eh. Wala, bigla na lang sila nagputol. Kaya takbo talaga ako sa Decor para magbayad. Para magpa-install, reinstall. At yun nga, at hingin yung justification bakit sila nagputol. Eh wala namang wala tayong natanggap na notice of disconnection. So sabi, may record naman pala sila. Kaya lang nakalagay doon, inipit daw sa gate. At ang aga niya nag-deliver 6:52. Sabi ko kung may nag-deliver doon, makikita ko kasi uuwi na ako galing dito sa station. Or kung hindi ko man makita, nandun ako sa bahay, gising na ako noon. Naglilinis na ako pero walang dumating. Eh kaso anong laban mo? Meron silang sinabing ang sagot, kasi pag inipit lang sa gate, posibleng mahulog. O sige na nga, niyaan ko na. Kasi kahit na ba mahulog, makikita mo pa rin nasa baba. Makikita mo pa rin nasa kalsada. Pero wala tayo na-receive na bill. Pero wala tayong nagawa. Wala na siya magawa kasi may contract na ngayon eh. Pati mga nagdi-deliver ng hindi na kagaya dati na empleyado ng Decorp mga nagdi-deliver. Nagpuputol ngayon kontrata na. Pati mga nagdi-deliver ng kanilang mga bill. Ayan. So, awa ng Diyos, hindi tayo naka-experience tayo ng isang gabing walang kuryente na hindi dahil sa power interruption, kundi dahil sa na-disconnect. Sabi nga nakakahiya. Ano nakakahiya doon? Yan. Ano nakakahiya doon sa ma-disconnect? Yun. Walang pambayad? Nakakahiya ba yun? Pero hindi pa. Yun nga. Nasanayan na natin, siguro lessons learned. Huwag manintay yung notice ngayon. Kailangan magbayad na kaagad. Kasi kapag ka naputulan, wala rin sila magawa. Naka-schedule yan eh. Kung schedule yung kanilang pag-reconnect. Kung gaano karami yan na i-reconnect nila. Ayun. Buti na lang kamo. Meron kaming si Kagawad, mahilig mag-ipon mahilig mamili ng solar lights. O, di may ilaw kami. Di ba? May ilaw kami at saka merong ako naman may binili ako natuwa lang ako, nakyutan lang ako dun sa yung lampara noon, di ba? Yung parang basta yung lampara. Malilit na lamp. Bumili ako ng 3 para kung sakali tig-isa kami ng kwarto. Tig-isa kami sa bawat kwarto. Yeah, nagamit. After ilang months ko nang binili yun, nagamit din. Parang natuwa pa ako, nagkaroon kayo ng silbi. Ayan, electric fan, meron pa ring remedyo. Naki-tap kami sa kapitbahay. O, di ba? Yan. Kaya hindi rin namin pero hindi rin namin naramdaman yung brown out. Salamat kay Solar at salamat sa kapitbahay. Ayan, mga kaibigan, oras po natin 5:51. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag
ipakita ng kabataan, paalalahanan, at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At NAN, Red Falcon Detective Agency Inc. When it comes to long-term plans, choose the one that has stood the test of time. For nearly 50 years, Eternal Gardens has been a trusted partner in giving peace of mind to Filipino families. Buy a memorial lot today and enjoy big savings with our Todo Todo Discuento promo. Available from October 1 to November 9, 2025. Prepare today to ease tomorrow's worries because wise spending is wise investing. Eternal Gardens, steadfast at 49, stronger toward 50. For more information, visit Eternal Gardens at A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City today. Developer Eternal Gardens Memorial Park Corporation with HLURB license to sell numbers 18980 and 32531. Meron pa tayong 5 minuto bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning pa rin po sa inyo lahat. Masarap matulog parang hindi masyadong malinsahan kagabi. Kaya parang medyo alam kong anak na dahil sa tumalambangat. Good morning Kinalin Coronel and Ate Aurea de Guzman, kay Ben Jovellanos, at Balisteros JM, Roberto Nimer, Oscar Dolormente, kay Miriam Dasig Bulatao, yan, Glory Sanchez Marama, good morning din, kay Sir Nat, good morning, kay Rafael Acosta Mangalyag, Lynn Coronel, yan, good morning, at kay Kuya Benjitan, magandang umaga. Wala daw katiyakan kung magtutuloy-tuloy. Wala kasiguruhan na magtutuloy-tuloy ang rollback ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa matapos yung malaking bawas presyo na pinairal ng mga kumpanya ng langis ngayong linggong ito. Talagang extreme talaga yung pagtaas talaga ng kuryente kasi doon sa Shell, ayan, yung presyo ng langis nila, doon na nila sa ibaba nilalagay. Di ba walay tawag nito, yung parang tinginan ng presyo ng langis na may walang tagi tapos iniilawan nila. Sabi ko yan, part pa rin ba yan ng energy saving ninyo? Kasi nga, para hindi makonsumo, kasi siyempre nag-iilaw din yun, konsumo rin ng kuryente. Pero sabi nila, hindi kasi nakaprogram sa 100 yung walang 100 doon, hindi umabot. So hanggang less than 100 lang yung price ng mga presyo ng diesel at saka langis nando. Kaya sanda kalamurya kakarga presyo diyan laksab. 'Yon. Manual yung ginagamit nila. Akala ko nagtitipid. 'Yon. Hindi pala siya naka-program para umabot ng ganito kataas na presyo ng langis. Pero 'yon, malaki yung ibinaba from 159, nakita natin parang 134 na lang yung yung diesel, tapos umabot din ng 105.94 yung nakita natin yung price kahapon nung sinilip natin. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na ang pinakahuling rollback ay dulot ng pansamantalang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod nga ng anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kaya lang, gayunman, hindi anya ito raw katiyakan na magtutuloy-tuloy ang rollback dahil magpapatuloy pa rin ang tensyon sa gitna ng silangan. So matatandaan, effective April 14, nagbawas ang mga kumpanya ng langis ng minimum na 20.89 kada litro sa diesel at 4.43 sa gasolina at 8.50 sa kerosene.
So, will it continue to go down? There's no assurance for that. If they will continue the war, then if they stop the war today, I think the prices will still be on the high side for a few months pa rin. Ayan na, hindi sinabing few days few months, ayon pa kay Garin, yung presyo. Hindi siya, alam naman natin dito, sa bansa natin, kapag ka tumaas ang bilis, pero kapag ka yung babalik dun sa dati, ay mabagal. Hindi siya mabagal talaga. So, ipapaliwanag po ni Garin na sa kasawiang palad, ang mga pahayag ni US President Donald Trump ay may epekto rin sa trading prices. So, we are really at the mercy of these countries. We are not even part of it. Anya, yon. Di tayo bahagi ng gulo nila, ng away nila. Pero, yon, alay, yan. Both sides naman, tinuturing na alay ang Pilipinas, maging ang Iran, hindi po niya kalaban ng Pilipinas. Ang Amerika, lalong-lalo na. Kasi naman, Diyos ko naman, ano naman laban ng Pilipinas? Wala ka naman magawa kundi makipagkaibigan. Kaugnay nito, tiniyak naman ng kalihim na kumikilos ng Department of Energy upang makakuha ng karagdagang supply ng petroleum products sa pamamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC. Yan, isang araw nakita ko, galit na yung mga nagrarally. Kasi nga, di ba, yung iniras na ng Kongreso, yung pagpapasa ng pagbibigay ng power sa Pangulo para maibaba o maalis muna yung excise tax sa mga petrolyo o sa gasolina. Pero parang hindi naman yung sinama dun sa may nabasa tayo kahapon ng balita na hindi kasama ang gasolina at saka diesel doon sa matinanggalan ng excise tax. Kasi daw, mayayaman lang daw ang gumagamit ng diesel at saka gasolina. Ang naisip nilang gumagamit ng diesel, yung mga ang sasakyan nila ay anong tawag nito? Yung mga malalaking sasakyan, mga Pajero, diesel bang Pajero? Yung mga malalaking sasakyan, di nila naisip na ang mga tricycle, ang mga jeepneys, diesel ang gamit. Ayan, kaya mataas pa rin, ang hindi pa rin tinatanggal ang excise tax dito nga sa ito yung gasolina po at saka ng diesel. Ayan, happy fiesta daw sa Malabago, Calasiao, tsaka sa Karagay family. Good morning, sabi ni Ate Aurea. Good morning kay Nelda Piralta. At good morning din sa lahat po natin mga biyahero ngayong araw po ng Biyernes. Ingat po kayo sa inyong mga pagbibiyahe. Okay, wala na po tayong sapat na oras. Mamata and tropa ko Benji, good morning. And Sis Grace Matro ng Tabang, tsaka kay Nanay Daning, good morning. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami pa niya nakasama sa technical side si Ka Edwin Inong at saka lang po ni Karen Liway. Ako po, si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old.